Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin na iyong June 15 to June 21, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, dami talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan, energy reading tayo, babae, lalaki, ano edad, ano man ang gender mo, ipasok mo ang sarili mo. I'm only the guidance, kayo pa rin na makapagpapabago ng inyong buhay. Okay, meron tayong Capricorn, Sagittarius, Gemini, Virgo, and Scorpio. Okay, there's a commitment, ano? Or you need to commit, no? You need to commit sa iyong finances, sa pagtaas ng iyong, pag-gain ng iyong wealth, ganyan, no? And also, for your abundance. Halimbawa, sa negosyo mo, kung may mga gusto kang itayo, no, na negosyo, kailangan committed ka doon, no? Kailangan talaga is, you need to deal yourself na kailangan na, alam yung cooperate, dealing with someone na mas marunong sa papasukan mong negosyo, if ever na ganun ang plano mo. Yun nakita ko dito. And also, ang nakikita ko rin dito, may mga debate, no? May mga debate, may mga conflict, malaki man o maliit yan. So nakita ko, may mga ganun. Baka may mga pag-aaway na magaganap o mangyayari. Pagkainis, pwede rin yun, mainis, hindi pagkakaintindihan. Yan. No? O debate. Andito rin yung makakaramdam ka ng pain. Iba't ibang klase ang pain. Dahil sa pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, pwede ka mag-pain. Pwede rin sa trabaho, pwede rin sa mga activity na gagawin mo, di ba? Lalo kung nag-exercise ka or sa mga activity na meron ka ngayon. Yan. May mga pain ako nakikita sa iyo, mga physical activity. There's a hard work situation na ako nakikita sa iba sa inyo. Maring may mga gusto kayong i-structure na isang situation o kaya is may mga challenge na nagaganap o nangyayari sa inyo this time na medyo nagiging hard sa iyo, di ba? O kaya sa inyong relationship, halimbawa, o kaya sa mga kasamahan mo sa trabaho, di ba? O kaya yung mga nakakasalamuha mo, ganyan. No, hindi yung sitwasyon na ang hirap palang makitungo, ganyan. O ang hirap, kumbaga hindi kasi lahat, pwede ka magtiwala. Kasi may tao rin ako nakikita dito na untrustworthy person. May tao dito na mapagpanggap, there's a cheating, mangliling lang, nangliling lang, o manliling lang. Dotchi ka doon. Kaya huwag ka masyado mag-trust. No? Handito rin yung mga tukso, ganyan, hindi yung mga tukso. Kailangan mo talaga na you need to put boundaries, or iba sa inyo, hindi yung nagpo-put boundaries ka sa sarili mo, or you need yan, limit yourself, boundaries. Yan, hindi lahat kailangan mong pakitunguhan kasi hindi naman kasi lahat is nagiging totoo sa iyo dito, sa nakita ko dito. Mag-focus ka lang sa mga tao na need to commit sa iyo, 'di ba? Na mga tao na nakikipag-dealing sa iyo o nakipag-usap sa iyo man 'yan. 'Di ba? Doon ka sa kanila mag-commit. Kumbaga, mag-boundary ka at magkaroon ka ng limitation sa sarili mo. Hindi lahat pwedeng pagkatiwalaan. Alam ko naman na alam mo 'yun. And then, syempre, ang nakikita ko rin dito ay may mga papuri. Ako na nakikita, no? Sa iba, may mga papuri, may mga kasiyahan, ganyan. Maaaring may mga pupuntahan kayong, outdoor, ganyan. May mga pupuntahan kayong, something, a group, ganyan. Baka kasama mo sa trabaho, di ba? O kaya you are in a public situation, o kaya may mga audience, ganyan, artista ka, YouTuber, TikTok, Reels, Facebook, o ano man yan, networking, ano ba? Public servant, o yung mga politics, ganyan, di ba? Yun yung mga yun eh. O kaya isikat ka, no?
Yan. Kumbaga, mas maraming nakakakilala sa'yo or marami ang makakakilala sa'yo. Nakakakilala at marami makakakilala pa sa iyo. No? Sa nakikita ko dito sa iyo. Kumbaga, handun din yung pag-uusapan ka. Iba dito, may mga pag-uusapan kayo related to a business, finances, negosyo, ganyan. There's an abundance coming sa buhay mo sa nakikita ko dito. May abundance. Kumbaga, there's a money coming in, sa nakita ko sa inyo. And then, meron daw may tao magpa-promise or may commitment, partnership. Tulad ng sabi ko kanina, no, baka iba dito dealing or may mga bagong kontrata. Ako nakikita, baka may mga contract. Yan, may mga situation na cycle ng buhay mo na magiging okay. May mga tao, no? May mga tao dito na makikipagkumpetensya sa'yo. Doon sa competition situation. Or yung, alam mo yung makikipagtalo na hindi sila kailangan, kumbaga mali ka, ako tama, yung mga ganun. Yun. And then nakikita ko rin dito may paninindigan ka raw. May isa kang bagay na paninindigan or aaksyonan, dodge ka doon, yun ang nakikita ko sa'yo. Sana hindi naman mauwi sa sa bad, di ba? Kaya mag-trust ka sa intuition mo. Bago pa mangyari yun, maging patient ka. Tingnan natin ang iyong energy. Taurus. May tao ditong matalino. Pero siya, more on pandadaya. Alam mo yun? More on hindi pwedeng pagkatiwalaan. May cheating, energy. Taurus. Teka lang Patay tayo dyan. Okay. Ang energy mo, sa nakita ko this week is, andito ka sa sitwasyon mo na magkakaroon ng isang sitwasyon na may stagnant ka. Or handun yung energy mo na magkakaroon ka ng pagpapabaya. No? Yan. Ibig sabihin, may mga idea or may mga opportunity na darating sa'yo na maaring mabaliwala sa nakikita ko dito. Na maaring ito hindi mo ma-actionan. Yun. Parang handun ka sa pag-iisip na mag-a-action ba ka o hindi. Or handito rin yung energy mo, makakaramdam ka ng katamaran. Parang andito ka sa sitwasyon, ayoko muna ng kasama, gusto ko mag-isa muna, gusto ko muna, dito lang ako, may mga ganong sitwasyon. Ako nakita sa iyo. Ayaw mo muna ng pabigat, ayaw mo muna ng trabaho. Yung pa sa may tamad, may pagkatamad. Magiging weak ka this week, ganyan. May mga pakiramdam na ganun, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. May mga pakiramdam na maboboring ka, mga ganyang katamaran, boring, parang hindi ka satisfied sa meron ka ngayon, yung mga ganun sitwasyon. May mga sitwasyon na sana hindi ka maging bitter or someone's bitter. Ganun. Parang sarili mo muna isipin mo this time. Yan. Magme-me time ka siguro dito. Sa iba sa inyo. Tingnan natin ang parating kay Taurus. Parating kay Taurus. Ay, ano ba yan? Nilaligtad ko, baliktad pa rin. Parating, ano po yan? Ay, nanalo. Ano yan, universe? Okay, ang parating sa'yo, marami ka daw iisipin. Kumbaga, maraming tatakbo sa isipan mo na gusto mong gawin. Ganyan. Siguro mayroon kang goal this time, no?
sa nakikita ko dito. Pero, magkakaroon kasi ng choices eh. No? Hindi yung sitwasyon na maaaring maghihintay ka ng sign or maaring mapanghihinaan ka or yung parang feeling mo ay baka hindi naman, wag na lang, baka hindi naman maging okay. May mga ganong sitwasyon. It comes sa opportunity or idea na maiisip mo. Parang maghihintay ka ng, may mga hihintayin ka to enlighten, parang ganun, or may mga paplanuhin ka muna, or mag-iisip ka ng mga strategy, or handin yung magti-take a pose ka muna dun sa bagay na yun. Pero alam mo, if you push forward, kung ano may idea, opportunity na gusto mong gawin this time, yes, magsasucess ka. There's a victory and success ako nakikita sa'yo. Basta tatandaan mo, mag-trust ka lang sa intuition mo, kung ano talaga yung passion mo, kung ano yung gusto mo in life. Kailangan mo lang mag-trust sa intuition mo to make a decisions right. Siyempre, be patient. Kung magkakaroon ka ng choices sa buhay mo, huwag mong madaliin. Kailangan mo mag-research, kailangan mo ng strategy, magplano ka, and then syempre, gamitin mo yung wisdom mo, no? O yung karunungan o yung katalinuhan mo in this time, no? Para hindi ka mabigo sa buhay. No, kung may mga bagay o sitwasyon na you need mo ng i-separate yung sarili mo, halimbawa trabaho, di ba? Nagkaroon ka na idea na gusto ko na umalis sa trabaho ko, kaya rin naguguluhan ako, anong gagawin ko, pero you need to keep moving daw sa goal mo. Kasi ang sinasabi to, if this is trabaho or love life to ha, dochi ka, trabaho or love life, ang nakikita ko dito is follow your heart, trust ka sa intuition mo, and you will be success. And ma-achieve mo yung gusto mo. Kasi ang sinasabi dito, maaring yung meron ka sa ngayon is hindi yan para sa'yo. Mangyayari yon dahil kinakailangan. Kumbaga nandun din yung separation, separation, depression, feeling loneliness, sorrow, conflict, feeling hopeless, yung parang mga emotional pain, mga intense, or maybe disappointment, sa iba sa inyo, or hindi yung may mga unexpected talaga na a blow of emotion ako nakikita dito sa iyo. Yun ang mga parating sa iyo dito. And then, syempre, ang sinasabi rin dito ay may tao na babalik or tao makikipag-usap sa iyo. May tao makikipaglaban or may taong sa iba dito is bullying no? Sa iba dito bullying. Siguro makakaramdam ka ng painful sa kanya, siguro handin yung disappointment sa kanya, magkakaroon kayo ng intense or handin yung competition na magtatalo kayo, ganyan. Sa nakikita ko to. Iba dito kasamahin mo sa trabaho or sa iba rin is love life sa iba sa inyo. Iyon. And then also, ang nakikita ko sa iba sa inyo is if this is a love, sa nagkaroon kayo ng separation, no? Itong tao na to, ang nakikita ko sa kanya, ay hindi na, wala eh. Kung nagkahiwalay kayo, hindi ko nakikita pero hindi ko nakitang babalik siya, pero nahahatak siya ng nakaraan. Or maari ikaw to ha. Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, handito lahat. Handito lahat. Yun. Yun ang mga parating sa'yo. Iba dito is maguguluhan ka raw. Yan. May mga pagkalito, ganyan, may mga unhappiness situation, may mga heartache. Sana hindi mangyari sa inyo, di ba? Sana hindi. Ano ang dapat iwasan? Ano dapat iwasan nito? Dapat, your angels. You are my angels. Okay, ang dapat mong iwasan. Okay, ang dapat mo daw iwasan is yung isa pa, sabi kanina, yung mag-trust ka sa intuition mo. Iwasan mo din na hindi ka mag-aksyon or iwasan mo yung lack of clarity ka sa mga gusto mong gawin this time. Iwasan mo rin yung hindi mo ma-let go, yung mga dapat i-let go, or hindi mo ma-accept yung mga dapat i-accept. Iwasan mo rin na hindi ka maging mas more on wiser and stronger this time. Kung may mga bagay o sitwasyon na kinakailangan balansihin, may mga bagay o sitwasyon na kailangan aksyonan,
may mga bagay o sitwasyon na kailangan ng i-let go, i-leave behind, release all the baggage. Kumbaga, you need to move forward. Kumbaga, wag mong maisip na hopeless, baka hindi, baka ganyan. Finished, unfinished, kumbaga. Wag kang magkaroon ng mental trap sa mga nagaganap o nangyayari sa buhay mo, no? Sinasabi rin dito, syempre, kailangan mo maging balanse rin sa sarili mo, no? Kung pagod ka, magpahinga ka, di ba? Mag-relax ka. Kung stressful ka, frustrate ka, hindi naman masamang magbakasyon, di ba? O mag-decide ka. No, the choices is always available is nasa sayo. Siyempre, iwasan mo rin na hindi ka ma-awake sa mga bagay o sitwasyon na binibigay na sa'yo yung sign. Diba? Yung ganun. Tulad ko, ilang beses na halimbawa, kumbaga binigyan ako ng sign, ilang beses akong binigyan ng sign ni universe. Tapos hindi ko pinansin yun. Parang inignore ko lang siya. Alam mo ba yung the last na nag-decide ako, parang ay eto na yun, kaya pala. Naputulan ako ng daliri. Buti na lang buti na lang nakabit siya. Ito yung naputol sa akin. Buti na lang, nung nabutol kasi yung buto nito eh. Pero matagal ko siya pinagaling. Buti nga magaling yung doktor. Kumbaga nadikit niya rin yan. Pero putol yung loob niyan. Diba? Pero hindi halata, diba? Yun sabi ko, ay, okay universe, sabi ko. Okay Lord, universe, if this is the time, sige na. I give up. Nagganon talaga ako. As in, Monday yun Monday and nasip ko kay fine. Thursday, umalis na ako. Yun. Nag-ano ako. Kumbaga yung pala, meron siyang ibibigay sa akin. Ito. Di ba? Parang, hindi ka dyan, bibigay ko sa'yo para sa'yo. You need to release. You need to let go. Kanya. Kailangan mo, you need to learn from, kumbaga kailangan ko lang ma-learn from the past. Kumbaga kasi in that time, andun yung mga bullying person, sobra as in. O di ba kinuwento ko yung buhay ko sa inyo. And this time, yun iwasan mo yun. No? You need to learn from the past. Dito, kung may mga bagay o sitwasyon na hindi ka na masaya, ilat ko muna. Hindi naman, may para sa'yo. No? Kung may mga tao na nagiging unfair sa'yo, yan, iwasan mo, umiwas ka sa mga taong unfair sa'yo. Iwasan mo na hindi, nawawala ka na sa pagiging totoo sa sarili mo no? Hindi mo na alam kung ikaw pa ba yung tama o ikaw ba yung mali. Hindi mo na makakalimutan mo na yun eh. Ngayon, iwasan mo na hindi mo itama yung mga mali. At iwasan mo rin na maghiganti. Siyempre, handun pa rin yung awareness sa lahat ng mga taong makakasalamuha, sa makakausap, sa iyong mga salita, sa mga bibigkasin mo. Diba? Ganun din. Huwag kang masyadong mag-trust kasi sulit na sabi ko sa'yo, may mga tao na hindi magiging totoo sa'yo. Tingnan natin. Love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, sarili. Kaibigan, dalawa? Bakit dalawa ang lumabas sa'yo? Okay. Bakit yung iba sa inyo dalawa ang karelasyon niyo? Or ikaw or siya? May dalawang tao ako nakikita. Okay, when it comes sa love. Okay, when it comes sa love, na andito yung situation na, alam mo, Taurus, attractive ka, babae, lalaki, napaka-attractive mo. Sa nakita ko to, yun nga lang, palaging, yung boses ko. Yun nga lang, palaging, nagkakaroon ng hiwalayan, di ba? Nagkakaroon ng pag-iwan sa ere, na dumadating kayo sa point na gano'n. No? Kumbaga, hindi nagkakaroon talaga ng hindi pagkakaintindihan. Nagkakaroon ng deep wound, mga ganyan. Kumbaga, kumbaga akala mo siya na, hindi pala. May mga ganun. Kaya, nagkakaroon ng hardship doon. Kumbaga, you still waiting pa rin naman na magkakaroon. Kung kayo sa kahiwalay, ikaw or siya, no? Andito yung sitwasyon na naghihintay pa rin siya na magkaroon ng recovery sa inyong dalawa. Yun ang nakikita ko dito. Pero itong tao na to, napaka-sad, ganyan. Nakikita ko sa kanya. Andun yung sadness, pero andun pa rin yung hope niya, no? Na kasi namimiss ka niya. Kung nagkakaroon siya ng reminiscing from the past.
Ano pa rin yung hope nitong tao na 'to at gusto niya ipaglabang muli itong relasyon na ito 'no, sa nakikita ko dito. Ikaw or siya 'to ha, kasi minsan vice versa. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Yun ang nandito. Kung sino man siya sa buhay mo. Eh kung kayo is nasa relationship nitong tao na to, no? Oh yes, there's a hardship situation na kung na kayong pinagdadaanan, no? Andun yung situation na isa sa inyo gustong ipaglaban talaga yung pagmamahal na ito sa nakikita ko dito. Yun nga na siguro yung sometimes you feeling alone or ikaw or siya, no? In this relationship, parang nahandle ka sa thinking na ito kaya is mag-grow, parang ganun. No, ito kaya magkakaroon ng mauuwi ba kami sa kasalan or mauuwi ba kami sa good relationship kung hindi pa kayo kasal na. Kung kasal naman kayo, okay naman. No? Yun na nakikita ko dito sa iyo. Andun naman yung love, andun naman yung pagmamahal. Yun nga lang, may mga point talaga na minsan nararamdaman mo na yung sadness. Andun yung hardship na nagaganap. Hindi na mawawala sa ano yun. Hindi mawawala sa relationship na may pagdadaanan kayo. Sa mga single, sa mga single, sinasabi dito na may parating naman. Itong parating na to, maaring mag-uumpisa kayo by a friend. Nakita ko, or sa iba sa inyo is kasama nyo sa trabaho. Or maari din na magkakaroon kayo ng connection when it comes to internet, or mga bago siya. Nakikita ko sa kanya is more on friend. Mag-start kayo sa friend. Mag-start kayo sa pakikipag-usap, ganyan. Yan nakikita ko sa inyo. Hindi agad siya as a love. Ay, sabagay, gano'n naman talaga ang nangyari, di ba? Friend muna. Pero kasi iba, di ba? Di ba, yung iba kasi pagka nag-text na sa'yo, di ba? Pwede ba kitang ligawan? Di ba, gano'n agad yung iba. Yung sa nakikita ko ito, hindi. Parang dahan-dahan siya. Parang kukuhanin niya muna yung trust mo, yung company mo, yung gano'n. Baka yung isa ba dito, makikilala niyo siya sa friend to a friend, ganyan. O kaya makikilala niyo siya sa celebration, makikilala mo siya sa may mga makakasalamuha kayo doon yung makikilala. Money ni Taurus. Your money. Manifestation ka talaga, no? Sa money mo, you try to make it balance and control yung money mo. Kaya lang talagang yung, alam mo yung dumadating yung point na napapagod ka, no? Parang ano ba to? Parang paulit-ulit naman yung pera ko. Parang paulit-ulit na cycle na wala namang nagsasucess. Kumbaga, hindi nagbubunga ng maganda ng games. Parang ganun na nakita ko sa iba sa inyo, ha? Kung titignan mo dyan, di ba meron siya, may bungo siya dyan sa barko. Yun. Kaya handun kayo sa sitwasyon nyo na hirap, no? Hirap yung iba. Pero you're manifesting. Pero ang sinasabi naman kasi dito is, may mga bagay na kailangan mong i-let go. No? If you will become as smart, wiser, and stronger, and yung mga bagay na i-let go mo, magsasucess ka in life. No? Kailangan lang talaga dito is your action. Huwag ka lang manifest ang manifest, mabagal lang pagpasok ng pera mo, pero kailangan mong mag-action. You need to be very creative. Ibig sabihin, ano ba very creative, ate? O halimbawa, di ba may merong yung mga piso, ipon? Di ba? O halimbawa, ito sa ano ba tawag dito? Pampasyal ko. Ito sa pambili ng bag, ito sa pambili ng ganito, ito yung yan, maging creative ka, paano mo siya i-create, paano ka makaipon, kailangan gamitin mo yung utak mo, di ba? Ganun, maging wise ka dito, sa nakita ko dito, wag lang manifest ang manifest, kailangan mo rin mag-action dito, no? Kailangan mo, bago ka bumili ng isang bagay, i-evaluate mo, ito bang to? Wag na nga, hindi ko naman ito magaga. Alam mo yun, kasi minsan merong takaw, tingin, meron kasi mga taong ganun eh. Takaw tingin. Tapos after nang nabili na, 1 week na nasa gilid, 1 week na nasa loob ng bahay, hindi naman nagagamit. Tapos 1 week mo lang magagamit, ayaw mo na, di ba? Bakit ka pa bibili ng ganun? Kailangan mo i-evaluate yung mga bagay o sitwasyon na na
kailangan mong bilhin. Kasi mabagal yung pasok ng pera mo. Kailangan ngayon is galawin mo talaga yung lahat para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Kung may mga dapat ilot ko mo. Kung kailangan may mga dapat i-change mo. Tingnan natin iyong career or trabaho. Uy, the king and the king. The king and the king, panalo lang. Okay. Yung iba sa inyo, sa career nyo, okay naman kayo sa career nyo this time, no? Kumaga, handito naman yung may mga tao na willing to support sa'yo. Pero ang nakikita ko sa'yo dito is, pwede ka pang mag-level up when it comes to yourself. Pwede ka pa na, iba nga dito, pwede kayo sa ibang bansa or maaring nasa ibang bansa kayo. Kasi, yung iba nakikita ko dito, magsasaksak yung iba dito pag nakarating sa ibang bansa. Traveling. Or you have a travel, maaring iba sa inyo, may have a travel. No? Kasi ang nakita ko dito, magiging boss ka. Kumbaga magkakaroon ka ng business. Malaki man o maliit yan, you have an ability na magkaroon ka ng sarili mong own business. Dito, sa nakikita ko dito. Maaring ang kasosyo mo, if ever, is Aries, Leo, Sagittarius, yan, Taurus, Virgo, Capricorn. Baka yan. Isa rin nandito rin sa Aquarius eh. Tsaka Taurus. Yun na nakita ko dito ha. Sa iyong career this time, okay naman, stable yung career mo, pero hindi yung parang, hindi yung alam pa yung pagiging hungry pa na I want more, sahod, mga ganon. If you decide talaga na iba dito kasi nag-iisip na kayo na mag-iba na trabaho. Nandito yung decision making na yes, nandito kayo sa muni-muni, humingi ka ng payo kung hanggat maaari. No, kung gusto mo talagang mag-iba ng trabaho, nasa sayo to. Iba dito naman may mga pag-aaralan kayo. Siguro may mga new projects na nakikita ko dito. Yan, may mga sa iba dito, alam mo ba, magkakaroon ka ng level up dito eh. Magbabago daw yung mundo mo. Ibig sabihin, yung iba, kung hindi kayo mag-abroad, magkakaroon ka ng level up. Ibig sabihin, tataas yung rango mo. O kaya magiging regular ka dito. Pero iba dito, may mga aralin eh. There's a new beginning. Magkakaroon ng new journey sa'yo. Dito, sa nakita ko dito. Baka iba dito, ma-permanent kayo. O kaya is mahabaan kayo ng kontrata, ganyan, sa nakita ko dito. Sa iba dito, travel. Sa iba, magsa-travel daw kayo. Tingnan natin. Advice kay Taurus. Universe, ano pong advice nyo kay Taurus? Ano po yun? Okay, ang advice sa'yo is sinasabi dito na you need to release yourself sa painful na nararamdaman mo this time. Getting away or getting over the worst na buhay mo, no? Ganyan. Sinasabi rin dito na magpakatatag ka and kontrolin mo yung emotions mo, kontrolin mo yung sarili mo. Tandaan mo, you need to focus, no? You need to focus. Wag kang mamay misalignment. You need to focus sa goal mo. You need to focus na and control sa mga dapat mong pagpasyahan, dapat mong solusyonan, dapat mong desisyonan. Dito, no? Kumbaga, wag kang mag-focus sa emotion. Ibig sabihin, sabi ko nga sa'yo, nung nakaraan din, if your emotion is high, intelligence is low, nakakabobo, di ba? Kaya this time is, kailangan mo magpakatatag. No? Kailangan mo manindigan o maging matigas this time.
taking action, mag-forward ka, and then syempre, you need to be aware sa mga tao na makakausap mo na this time, and then kung may mga problema ka na pinagdadaanan, or gusto mo lang huminga, i-share mo yung problema mo sa taong trusted at naniniwala ka sa kanya. No? Yung hindi ka lolokohin. Kumbaga, dito rin sinasabi na you need mo ring mag-let go, escape, or walk away sa mga situation na hindi ka na masaya. Ganyan. Kumbaga, o kaya i-change mo yung mga disappointment na tao o disappointment situation, umalis ka na lang doon. Try a new path. O kaya, baguhin mo yung mga pananaw mo sa buhay mo this time. Sa nakita kasi meron kang you have a wisdom to clarity something into your life. Ganun ka katigas, ganun ka katatag. Accept mo yung mga bagay na magaganap o mangyari. Forgiveness also, this is a time to heal, to recover, and may reconciliation ako nakita dito. Yan, motivation, do your fashion, enthusiasm, and then syempre, sabi nga, mag-action ka. Diba? Dito. Kasi, basta mag-trust ka rin sa intuition mo. Yun. Kasi palagi naman daw nagbibigay ng offer sa universe. No? Kumbaga, maging aware ka rin sa feelings ng ibang tao. Kung hindi sila aware sa'yo, hayaan mo lang sila. Pero at least ikaw, aware ka sa kanila, di ba? Yun, layuan mo na lang sila. Kung may mga bagay na dapat layuan, umiwas ka. No? Arigatou namaste, God bless.